Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa bahagi ng pananalita o part of speech. Unang bahagi ng pananalita ay ang pangalan. Pangalan o noun. Ang pangalan ay ngalan ng tao o idea o bagay. Anumang bagay na tumutukoy sa isang bagay ay isang pangalan. May dalawang uri ng pangalan. Ito ang pangalang pantangi at pangalang pambalana. Ang pangalang pantangi o proper noun sa wikang Ingles ay tumutukoy sa tiyak na pangalan ng tao, bagay, hayop, puok at pangyayari. Ito ay nagsisimula sa malaking titik. Halimbawa, Charlie, Samsung, Katanawan, Kaarawan ni Bonifacio at iba pa. Ang pangalang pambalana o common noun naman sa wikang Ingles ay mga pangalan na ginagamit sa pagtukoy ng panglahatang pangalan ng tao, hayop, bagay, puok o lugar, pangyayari at iba pa. Halimbawa, guro, aso, school, Pasko at iba pa. Ngayon, ang sumunod na bahagi ng pananalita ay ang panghalip. Ang panghalip o pronoun. Ang panghalip ay salitang ginagamit na panghalili sa pangalan ng tao, bagay, lugar o pangyayari na hindi na ibig pang ulitin. Ang mga halimbawa ng panghalip ay ang mga salitang ako, ikaw, siya, nila, kanila, kanya, natin, atin, at iba pa. Halimbawa, ako ay kumain muna bago umalis ng bahay. Ikaw ang maglinis ng mesa. Siya ang magaling lumangoy. Ngayon naman ay dumako na tayo sa pangatlong bahagi ng pananalita at ito ang pandiwa. Ang pandiwa o verb. Ang pandiwa ay bahagi ng pananalita na nagsasaad ng ginawa ng paksa ng pangungusap. Ito ay tinatawag na verb sa wikang Ingles. Ang pandiwa ay ang mga salitang nagpapakilos at nagbibigay buhay sa isang lipon ng mga salita. Halimbawa, pumunta si Jim sa tindahan. Bumili si Gerald ng tinapay. Kumain si Robert ng tinapay kaninang umaga. Sumakay si Gian sa tricycle papunta sa paaralan. Ginagawa ni Aris lagi ang kanyang mga takdang aralin. Ngayon naman ay dumako na tayo sa pang-apat na bahagi ng pananalita at ito ang pang-uri. Ang pang-uri o adjective. Ang pang-uri o adjective sa wikang Ingles ay isang bahagi ng pananalita na naglalarawan o nagbibigay turing sa mga bagay, tao, lokasyon, kaganapan at marami pang ibang bagay. Ang pang-uri ay kadalasang ginagamit para bigyan linaw ang isang uri ng pangalan, noun, o panghalip, pronoun. Halimbawa ng uri na naglalarawan sa pangalan o noun. Pula, 6, 4 na kilo, mahaba, maganda, bilog. At ang halimbawa naman ng pag-uri na naglalarawan sa panghalip o pronoun ay mabait, masipag, matalino, masunurin, at magalang. Ngayon, dumako naman tayo sa panlimang bahagi ng pananalita. At ito ang pang-abay. Ang pang-abay o adverb. Ang pang-abay ay salita na naglalarawan sa isang pang-abay, pang-uri o pandiwa. Kabilang din ito sa bahagi ng pananalita. Tulad ng pang-uri, ito ay nagdaragdag ng higit pang impormasyon sa isang pangungusap o sugnay, pamamagitan ng pagbabago, paglalarawan ng isa pang salita. Karaniwang ginagamit ang pang-abay upang sagutin ang mga tanong tulad ng paano, saan, kailan, gaano kadalas, at magkano. Halimbawa, si
Gerald ay mahusay umawit. Ang mahusay ay ang pang-abay. Ang umawit naman ay ang pandiwa. Ngayon, dumako naman tayo sa pang-anim na bahagi ng pananalita. At ito ang pangatnig. Pangatnig o conjunction. Ang pangatnig ay bahagi ng pananalita na ginagamit bilang pang-ugnay ng dalawang salita, parirala, sugnay o pangungusap upang makabuo ng kaisipan ng isang pahayag. At ilan sa mga halimbawa ng pangatnig ay ang mga salitang subalit, ngunit, pero, datapwat, kaso, at, o, habang, samantala, bagaman, kundi, sapagkat, kasi, kung kaya. Ang pangatnig ay may siyam na uri. Ito ay ang pamukod, panubali, paninsay, pananhi, panapos, panlinaw, panimbang, pamangit, at panulad. Ngayon naman tayo dumako sa pangpitong bahagi ng pananalita at ito ang pang-angkop. Ang pang-angkop o ligature. Ang pang-angkop ay ang mga kataga na bahagi ng pananalita na nag-uugnay sa panuring at salitang tinuturingan. Sa wikang Pilipino, meron tayo tatlong uri ng pang-angkop. Ito ang na, nang, at G. Ang pang-angkop na, ito ay nagdurugtong sa dalawang salita na kung saan nagtatapos sa katinig o nauunang salita maliban sa letrang N. Hindi ito isinusulat ng magkadikit sa unang salita. Hinihiwalay ito, nagigitnaan ito ng salita at ng panuring. Ang pang-angkop na lang naman ay ginagamit kung ang salitang sinusundan ay nagtatapos sa patinig A, E, I, O, U. Ikinakabit ito sa unang salita. Samantalang ang pag-angkop na nang naman ay ginagamit para dugtungan ang magkasunod na salita na kung saan nagtatapos sa katinig na N. Ngunit kinakaltas na ito kaya hindi ang pang-angkop na G ang ginagamit. Ang pang-angkop na G ay ginagamit kung ang salitang dinurugtungan ay nagtatapos sa titik na N. Ngayon, dadako na tayo sa pangwalong bahagi ng pananalita at ito ang pang-ukol. Ang pang-ukol o preposition, ito ay ginagamit upang matukoy kung saang lunan o kung anong bagay ang mula o tungo ang kinaroroonan, ang pinangyarihan o kinauukulan ng isang kilos, gawa, balak-ari o layon. Ang mga ito ay laging may layon na maaaring isang pangalan o isang panghalip. Ang halimbawa ng pang-ukol ay ang mga salitang sa mga, ng mga, ni, nina, kay, kina, sa, kay, tungkol sa kay, labag sa, ng may, hingil sa kay, ng wala, para sa kay, at iba pa. Ngayon naman tayo magtungo sa pang-siyam na bahagi ng pananalita at ito ang pangtukoy. Ang pantukoy o article o determiner. Ang pantukoy ay katagang nangunguna sa pangalan o panghalip na ginagamit na simuno o pangganapang pansimuno o pang-uri na alinman sa dalawa. Ang bahagi ng pananalita na ito ay ginagamit upang ipakilala ang tao, lunan, bagay o pangyayari. May dalawang uri ng pantukoy. Ito ang pantangi at pambalana. Ang pantukoy na pantangi na tumutukoy sa pangalang pantangi, halimbawa, si, sina, ni, nina, kay, kina. Ang pantukoy na pambalana naman ay tumutukoy sa pangalang pambalana. Halimbawa, mga. Ngayon naman, dumako tayo sa sampung bahagi ng pananalita. Ito ay ang
Panggawing o panggawil. Panggawing o panggawil, linking o copulative. Ito ay bahagi ng pananalita na nagpapakilala sa ayos na kakasunod-sunod ng pangungusap. Ito ay salitang nagkakawing ng paksa o sinuno at panaguri sa pangungusap. Bawat ito ay salitang ay. Halimbawa, si Robert ay umiyak, si Jim ay matalino sa math, si Gerald ay mahusay umawit, si Gian ay masarap magluto. Hanggang dito na lang ang ating pagtalakay sa mga bahagi ng pananalita. Salamat sa panonood.